Matthew 6:7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walaang kabuluhang paulit-ulit, na tulad na ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila'y pakikinggan dahil sa marami nilang salita. If you notice that your prayer is paulit-ulit, Bible na nagsasabi, huwag kayong gumamit ng walong kabuluhang paulit-ulit. Akala pa rin ng maraming mga tao ay pakikinggan ang prayer nila kapag ang panalangin ay sinabi ng maraming ulit. At minsan, ini-enlist pa nila mga kaibigan to pray thousands times ng prayer. Minsan, napadalhan nga ako doon sa chat namin na humihingi ng prayer yung 5,000 prayers na gano'n, kailangan daw ay magawa. Kapagkadami. Matthew 6 verse 8. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Matthew 6 verse 10. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. Let your will be done. Nakita lang kung gaano kalalim ng prayer na ito. Let your will be done means choosing God instead of you or other people. Let your will be done means letting yourself be broken. Walang ipagmamalaki, broken. Let your will be done means obeying God even if it means you will be hurt. Obeying God without the assurance that what God will do is what you want to happen. That, my friend, is let your will be done. It is letting go of your control and letting God be God. At nung ito ay naunawa ng marami, it changed their lives. They chose God. Sa halip na ingatan ng sarili, they chose God. At nasabi naman ng Panginoon, kayo, na pinili ang salita, kayo iingatan ko. Now, ito po ang sunod na prayer na siya naman natin pag-uusapan ngayon. Ang sunod na prayer na itinuro ni Jesus ay Matthew 6:11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Itong bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Let me read to you Deuteronomy 8 verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kaniya at pinakain kaniya ng mana na hindi mo nakilala, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa inyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang pagkain tinutukoy dito is the Word of God. The bread, the food that God is talking about is the Word of God. Kaya pwede mong basahin ito in a different way. Bigyan mo kami ngayon ng iyong salita na siya naming pagkain sa araw-araw. Ano ba binibigay ng salita? Ano binibigay ng salita? Everything. Everything. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then John 1:14 says, and the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita ay naging laman at nanirahan kasama ng tao. Jesus is the Word. Kaya kung ang tanong, ano bang binibigay ng salita? Everything. Buhay. Dahil sabi po ng John 10:10, Jesus talking, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ito ng may kasaganaan. Ano ang ibinibigay ng Word sa iyo? Buhay. Kindly say buhay. Kaya pala, tinuruan ka ng Panginoong Jesus na ito ang gawin mong prayer. Bigyan mo kami ngayon ng pagkain sa araw-araw. Or you can say, bigyan mo kami ngayon ng buhay sa araw-araw. Bigyan mo kami ng salita mo. Salita mong nagbibigay buhay. Or, speak to me, O God. Reveal your word to me. So pag-usapan po natin ito, Matthew 6:11, bigyan mo kami ngayon. Kindly say ngayon. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Question, bakit ngayon? Bakit nung tinuturuan ka ng Panginoong manalangin ang sabi ay ngayon? Ba't hindi bigyan mo kami bukas o bigyan mo kami next month? Bakit ngayon? Kasi kailangan mo ngayon. Alam mo ba ang napakadami? Nag-research ako ng what the word gives. Ang dami kong naisulat, pinagbubura ko na. Bakit? Hindi ako matatapos. Aabutin tayo dito ng next day, hindi pa tapos kung anong naibigay ng word sa atin. Enough to say, pumili lang ako ng dalawa. Kapag kinalulungkot, Psalms 119 verse 28, ang sabi, ang kaluluwa ko ay natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Ang mga tao, they know where to find strength in times of loneliness, sadness, depression. Pumupunta sa psychologist, psychiatrist, at hindi naman masama. Pumupunta sa kaibigan, pumupunta sa lugar na akalang lisasaya sila. Pero ang verse na ito nagsasabi, palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Salita pa rin ang katapat ng anumang nararanasan mo ngayon. Ano pa nagagawa ng salita? Nagbibigay ng pag-asa. Psalms 119 verse 147, I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. Sabi ng isa, alam mo, sa'yo na ako humuhugot ng pag-asa. Ako sa'yo humuhugot ng pag-asa. Nung narinig ko, gusto ko nang sumigaw wrong answer. Don't do that. Huwag kang huhugot ng pag-asa sa katabi mo. Saan? Sabi ng verse na to, I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. At ikaw naman tao na hinuhugutan ng lakas ng kung sino man, bigyan mo siya ng salita dahil alam mo, hindi ka pwedeng kuhanan ng lakas dahil ikaw naman ay tao rin lamang. Bigyan mo siya ng salita, sabihan mo kung anong sabi ng Diyos tungkol sa kanyang sitwasyon. Now, pero ang sabi, humingi ng salita ngayon. Eh paano pastor kung wala akong problema? Pinahihingi po tayo ng salita ngayon, not just because may problema tayo. Alam ba ninyo ang reason kung bakit tayo pinahihingi ng salita ngayon? Upang maging malapit ang relasyon sa Kanya.
God is and still after a relationship. Imagine. Imagine kung ikaw ay lalapit na sa Panginoon kapag meron kang problema. Ilang kayang beses kayo mag-uusap sa loob ng isang taon? But this day, our daily bread, pag ginawa mo ito, lagi kayong mag-uusap dahil ang hinihingi mo ngayon ay ang iyong pagkain araw-araw. Ngayon. Hindi lang magpapatuloy ang relasyon mo sa Diyos. Lalalim pa. All relationships. Yan ay lumalalim kapag malimit, mag-communicate, malimit mag-usap. Ano mo nangyayari? Dahil ang akala ng mga tao ay hahanapin lamang ang salita o lalapit lamang kapag may pangangailangan, hindi nadidevelop ang relasyon. At ito pa ang malimit nangyayari. Lumalapit lang sa Diyos pag may problema. At ibang klaseng lapit, hindi pa ako nagpapa-altar call, gusto nang lumapit sa unahan. Bakit? May problema. Kaya sabi ng Panginoon, give us this day our daily bread, kasi gusto niya yung relasyon. Come to me. Ano mang iyong dinaraanan, make it every day, make it this day. Kaya naman, dinesign ka na masarapan sa salita. Para kahit walang problema, ay hanapin mo ito. Psalms 119 verse 103. Napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Alam mo ang salita ng Diyos, ano man dinadaanan mo, masaya, malungkot, whatever, ang tamis pa rin ito. Alam ba niyo kung bakit laging sa honey ikinukumpara? Magaling po tayo ngayon, meron tayong table sugar, nakakabili kayo ng asukal. Yung mga mahilig sa matamis, tuwing kakain, meron bang dessert? Ang ibig sabihin, meron bang asukal? Mahilig sa matatamis. Eh noon po, walang table sugar, walang cake na lalagyan mo ng, walang luto na lalagyan mo ng sugar, it's always honey. At sabi ng 119 verse 103 Psalms, napakatamis ng iyong salita sa panlasa ko, higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Now, meron po akong paalala. Paalala sa mga warrior. Sa Tagalog ay mga balisa. Warrior, hindi warrior ha, warrior. Ang wino-worry mo ay hindi mo alam kung mangyayari. Hindi mo alam. Hindi pa problema yan. Yan ay baka pa lang maging problema. Pero kung ikaw ay nagwo-worry, ngayon, yan ang problema mo. Di ang wino-worry mo. Dahil nagwo-worry ka, ang problema mo, yung worry mo. Did you get me? Pastor, paano nga kung mangyari? Paano kung mangyari? Still, don't worry. May biyaya po ang Diyos para sa ngayon, at may biyaya siya para sa bukas. Worry means, ginagamit mo ang biyayang para bukas, ginagamit mo na para ngayon. Yung biyayang binigay ng Diyos sa iyo para ngayon ay hindi akma sa pinagagamitan mo. Yung biyaya sa mangyayari bukas ay ibibigay pa. Ang binigay ngayon sa iyo ay ang biyaya na pangharap sa araw na ito. All of us have been in that position. May wino-worry. Taas ang kamay dito na hindi alam ang ibig sabihin ng worry. Bakit mo alam? Naranasan mo, o baka hanggang ngayon, nararanasan mo. And this is the best advice I received at the time na ako ay may dinadala. Live one day at a time. Mabuhay ka lamang sa araw na kung saan ay nandoon ka. One day at a time. Yung bukas, huwag mo muna yung pakabigyan ng pansin, ito muna. Ito lamang ang kaya mo. Live one day at a time. Don't use for tomorrow the grace which God intended for today. Because tomorrow is a brand new day and there is a brand new grace for tomorrow. Worry is a very stressful and unhealthy habit. It makes one fearful, frustrated, sad, and sick. Unproductive and prone to commit wrong decisions. Others even had a nervous breakdown. Binibigyan na ng pansin ito ng gobyerno, yung mga depression. Bakit nag-breakdown? Why breakdown? Ito narinig ko lamang sa mga sasakyan Pumatok. Nag-breakdown. Kasi, katulad ng sasakyan, meron niyang gamit na hindi design para sa kanya. Tayo po ay design na hindi magdala ng mabigat. We are not designed to carry heavy loads, which is supposed to be given to God the Father. Bakit mo, Pastor, sinabi yan? Because worry is a problem of relationship. Time for relationship with God, the Father, at hindi buo ang relasyon natin sa ating Diyos Ama. Kaya naman, ang una nating reaksyon ay mag-alala, mag-worry. Is here to take care of His son and daughter. Kung nagwo-worry ka, kailangan mo pa ng revelation ng salita ngayon na kailangan mo. Salita kung sino si Father God.
Salita upang hayaan mo na maging ama siya sa'yo. Kailangan mo ng revelation. It's very sad kapag ka ang isang anak ay nagwo-worry, ganong meron siyang ama. If you are still worrying, hingin mo ito, Lord, give me this day the food that I need regarding my situation. Reveal yourself to me as my Father. At kapag ni-reveal ng Diyos sa kanyang pagiging ama, you know what will happen? Mawawala ang worry mo. Bakit? Ibibigay mo sa ama na siyang design magdala noon sa halip na ikaw. Kaya naman sabi ng Psalms 55 verse 22, give your burdens to the Lord and He will take care of you. He will not permit the godly to sleep and fall. Give your burdens to the Lord and He will take care of you. Marami kasi nagsasabi, huwag mo intindihin niya, huwag mo alalahanin niya. Eh pag hindi ko inintindi, pag hindi ko inalala, intindihin mo ka. Hindi rin. Ay wala, palang kwenta yung ngayon yan, pampasaraplaan ng lasa, di may problema pa rin ako. Pero pag sinabi ng Diyos, huwag mo intindihin niya, bigyan mo sa akin yan. Akong bahala dyan. Pag sinabi ng Diyos yun, it means He will take care of it. Oh, I pray that we will have a revelation tungkol sa pagiging ama. Lahat na prayer dito, nakadepende lamang kung tama ang pananaw mo sa iyong ama. Worry is not the result of difficult circumstances. Worry is the result of a lack of word. Kulang ka sa salita. Dahil kulang ka sa salita ng Diyos, sagana ka sa salita ng tao. Ang tao na ang kanilang isipan ay kinondisyonan ng demonyo ng kaaway to think negatively. Yan pong mga warrior, kita ko yan, lalo na yung grabing mag-worry, nakadevelop siya ng pattern of thinking. Na kapag may nakita siya, ang una niyang maiisip ay ang masamang mangyayari. At hindi lang basta masamang mangyayari, yung pinakamasama. Mag-iisip siya ng dahan-dahan, pasama ng pasama. You know, ito po ay research. Itong nalaman nila, neurological research. Negative thoughts and negative talks lead to more negativity. It does not lead to solutions. Yung mga negative na iniisip mo, lalabas yan sa negative na sinasabi mo. At magre-resulta yan sa mas matindi pang negativity. Talagang negang-nega ka. May nakausap ka kayong mga tao na ang unang sasabihin sa iyo, complain, magrarant. Talagang ang sasabihin niya na negative, magsisimula yan sa kataba ko, ganyan. Ay naku, ang aking buhok ngayon kapangit. Ano ka kang, kakainit-init ka. Ay, talaga naman. Wala yung sasabihin maganda, mag-iisip ka ng pangit. Alam mo kung bakit? Unknown to him or her, kinondisyon na siya ng mga tao at ng mundo na mag-isip ng negative. Pag yun ang pattern of thinking mo, wala kang creativity. Hindi ka makakaisip ng solusyon. Kasi, lalo pa yung magre-resulta sa more negativity. Negang-nega. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nega. Alam po ninyo ang Murphy's Law. Ginawa na nila itong batas kasi kanilang naobserbahan. Murphy's Law says, if it can go wrong, it will go wrong. Ito po ang naging resulta ng negativity. Kapag pwedeng magkamali, tsak magkakamali. Naalala ko nung ako'y bata, nalalaglag ko o nahuhulog ko ang mga dala ko. Kutsara, tubig na bububo. Tinawagan ako sa aming bubo. Yan na si bubo. Alam niyo kung anong nangyari? Yun na nga. Hindi na po tubig ang binububo ko, kung ano-ano na. Because negative thoughts led to negative talk and resulted to more negativity. Kaya simula ngayon, babaguhin mo ang pattern of thinking mo. Ang unang papasok sa isip mo, i-check mo. Kapag yan ay negative, paltan mo kaagad ng positive. Labanan lang po ng salita yan, labanan ng salita. Ano ba ang napakinggan mo lately? Pag hindi salita ng Diyos yan, tsak magwo-worry ka.
Sa dami ng naririnig mong negative, kaya kailangan mo ng mas maraming salita ng Diyos ngayon. Itong mundong ito'y punong-puno ng nega, saturated ang mundo ng negative. Kaya kailangan mong labanan yon ng salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos mag-worry ka. Laging may katapat na salita ng Diyos anumang sitwasyon. Are you there? Nawang sunod na tanong, Pastor, bakit pinaihingi ng salita sa araw-araw? Kanina, ngayon yung araw-araw. Okay. Nang binigyan po ng Diyos ang Israelita ng mana araw-araw, sinabi ng Diyos na kunin nila kahit anong dami, basta yung makakain lang nila sa buong araw. Sinigurado ng Diyos na magaganap yon dahil kapag kumuha sila ng lampas sa pangangailangan nila sa buong araw, kinaumagahan, nagkakauod ang mana. Tinuturo na agad ng Diyos na yung pagkain, na we don't live by manna alone, but by every word that comes from the mouth of God. Tinuturo na agad ng Diyos that it should be taken every day. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw. It should be taken every day. Ay bakit nga po pinaihingi kami sa araw-araw? Ba't naman hindi ibigay na lamang isang biglaan? Deuteronomy 8 verse 3, ibabalik ko sa inyo. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kaniya at pinakain kaniya ng mana, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. That is the answer. Ikaw ay pinagpakumbaba. Ipinaunawa sa iyo na ikaw ay dependent sa Diyos sa bawat segundo ng buhay mo. Ipinaunawa sa iyo na walang araw na hindi mo kailangan ang salita. Ipinaunawa sa iyo na hindi mo kaya at hindi pwedeng ikaw ay malayo sa Diyos. Again, let me ask you, why do Christians commit terrible sins? Kasi dalawa. Hindi nila alam na sila ay malayo na, or kung alam nila, they don't care. Akala nila'y kaya nila na they don't eat the word every day. So arrogant. Pabisi effect. Pabaya sa spiritual. Ang iba ay pinampapalit ang worship song sa word araw-araw. Akala nila pag nakakanta sila, ayun na ang word for the day. We are so arrogant, we're thinking that we can afford to be late, absent. We can afford na habang ipinipreach ang word ay hindi nakikinig. We're so busy sa activities sa halip na busy sa salita. Walang devotion, walang life group, walang pastor. So arrogant. Ang kailangan po natin, at God knows this because He was the one who designed us, ay pagkain araw-araw para wag mapalayo sa Diyos. You know the meaning of the fear of God. Amen po ba? Fear of God means fear na mapalayo sa Diyos. Yun lang yun. Not fear of the consequences. Dahil kung fear of consequences lang, nagagawa ng paraan ng consequences. Simula nang nagamot ang syphilis ng penicillin, na wala ang takot sa kasalanan. Dahil meron ng panggamot. No. Ang fear of God is fear na mapalayo sa Panginoon. Many Christians attended the church service. Others attended the youth camp, leadership camp. Most of us here attended MGR, Moment with God retreat. And after the word of God, we heed the altar call. After the word of God, at sinabi ng pastor, come on, pumunta ka sa una, ikaw na inihipo ng Diyos ngayon, and you came to the front, weeping, crying out loud, so sorry for our sins, surrendering our lives to God. Pero, there are some who in just a matter of days nagfell sa kasalanan. After that awesome moment with God, and they are wondering, why? Kung kailan pa lumapit at nag-commit ako kay God, saka pa nangyari to. Why? Because we have a wrong notion that once we have committed to God today, then we don't need to commit to God tomorrow. Meron tayong maling paniwala na dahil nag-altar call ako ngayon,
Bukas, hindi ko na kailangan mag-altar call. Hindi ko na kailangan sa Tuesday. Okay na yon. I'm telling you, the word is needed every day. The word should be experienced every day. Lalo na't alam mong humihina ng epekto sa iyo ng salita, kainin mo muli ang salita. Ngayon, experience it again. Kaya Matthew 6:11 says, bigyan mo kami ngayon. Kahit ito'y basahin mo bukas, it's still, bigyan mo kami ngayon. Kung binasa mo ito kahapon, it's still, bigyan mo kami ngayon. Ngayon, kailangan mo ang salita ngayon. Somebody asks, bakit nagmumura ka pa? Ay nag-MGR ka na. Why? What do you think of MGR? What do you think of Moment with God retreat na ginagawa natin dito? One time moment with God, good for your whole life? Na dahil nag-MGR ka na, okay na? Good na yon for your whole life? No. We must have a moment with God daily. We need to experience moment with God every day. By daily revelation of the Word, daily evaluation of self, daily surrender, kung pwede nga. Why? Bakit ganon? Because your enemy, our adversary, whose name is Satan, and his minions, ang kanyang mga agents, it could be demons or it could be people. The enemy does not rest. They do not sleep. They don't take vacation. Busy with their mission to steal, kill, and destroy. Sino? Tayo, na mga minamahal ng Diyos Ama. Hindi matouch ni Satan ang Ama, ang tinatouch na lamang ay ang mahal ng Ama. He intends to steal your joy, to kill your peace, and to destroy your life daily. So, we need the Word today. We need the daily Word today. Don't think that because you receive the Word and its power on Sunday, it is automatically good for the whole week. Huwag mong isipin na dahil nakarinig ka ngayon ng salita at ng kapangyarihan nito na nag-move sa kaluluwa mo at sa puso mo, don't think na it is good enough for the whole week. Minsan may nagpe-pray, salamat po sa natanggap naming salita, ang aming pong magagamit sa buong linggo. Sabi ko, ano naman? You became strong because of the word you received on Sunday. Come Tuesday, the enemy sent someone to try to steal, kill, and destroy. You know. But you didn't mind it because you were so confident in thinking that the power you received last Sunday is enough for you to resist the seduction of sin. Then you realize too late. Tagalogin ka. Ikaw ay nakatanggap ng salita nung Sunday. And you were so powerful, you were so blessed, you feel so clean and holy. At sabi mo, this is good for the whole week. And then come Tuesday, eto na ang kaaway, nagpadala ng kanyang mga sugo na walang nais kundi steal, kill, and destroy. Pero alam mo ang mga ratsyada, ang mga style nito ay talagang hindi galing sa Diyos. Pero you allow yourself to be there. Bakit? You are so arrogant, confident na okay ka na. Samantalang hindi ka naman nag-give us this day our daily bread. And without you knowing it, bam, the seduction of sin. Church, the word you receive on Sunday may be good for the whole week. Yes, even for the whole life. If, and only if, it becomes a part of your life. Never open yourself unnecessarily to the former bondage. Huwag mong bubuksan ang iyong sarili ng unnecessarily sa mga dati mong binagsakan, sa dati mong bondage. At sasabihin mo, gusto mong testingin. Huwag mong testingin ang sarili mo. Let God do the testing. Alam ni Lord kung kailan ang testingan. Huwag ikaw. You're feeling so confident. Di na akong kakasangla. Ako dati nagsasabong. Ang sabong sa akin, exciting. Di naman kami, para bagang bound magsabong pag nasa namunga ka. Kasi ang sabungan, nasa tabi lang namin, pakinig namin ang sigawan pag nagdidihado. Kaya bata pa kami, alam na namin yun. Bata pa kami, diyan kami napunta, naglalaro, nandiyan ang mga kaibigan namin, nanonood ako ng mga nag-aalis ng balahibo ng natalong manok, then ako nabilang pakwan. Kaya masasanay ako dyan. Kaya noong ako'y medyo marunong-runong nga, nakakasama ng nagsabong ako, nandun kami sa una. Yun pong
etnep. Sabi ni Isko Moreno, bentihan. Antaya. Siyempre, nasa baba sina Michael, nasa baba yan. Malaking pumusta yan ng mga yun. Kami naroon sa bentihan. At pag nananalong manok, kinahampas namin ng yero. Noong ako ay nag-commit kay Lord, altar call and everything with matching luha. I'm giving this up. This is not glorifying unto my God. Hindi na ako pumunta doon. Never. Hindi ko tinesting ang sarili ko. Tingnan ko nga kung bakit po. Enjoy ako eh. Para maunawaan yung nagsasabong, excited sila kapag lumabas ang bituka ng manok na kalaban. Ay, labas ang bituka, labas ang bituka! Para kami itong mga, enjoy ako eh, pag nalala. Maniwala ka. I did not go there. Kahit gusto kong mag-arroz kaldo, kumain ng goto, hindi ako pumunta doon. Hindi ko nilagay ang sarili ko unnecessarily sa mga bagay na alam ko'y bandage ko dati. Pero huwag kayong mag-alala. Kilala ka ng Diyos eh. Kilala tayo ng Diyos. Higit sa pagkakilala natin sa ating sarili. At just to give me the satisfaction na malaya na ako doon, there was a time na may hinanap ako na balikbayan kong uncle nasa sabungan daw, ay ako nasugaw. Puntahan ko daw. Naku, pupunta ko sa sabungan. Pupunta ko sa sabungan. Ayaw ko. Pero, kailangan may hinahanap ako. Di nagpunta ko doon. At heto na. Sumilip ako. Sumilip na ako dahil nagkakapusta ka na. Lagers! Uy! Sumilip ako sa manok. Naglalaban ng manok. Sabi ko, praise God. Bakit? Hindi na ako excited. Naawa na ako sa manok. Naawa ako sa manok. Hindi na. Nawala na yung excitement. Ano ibig ko sabihin? Give us this day our daily bread. Ang hinihingi mo ay pagkain sa araw-araw. Bakit? Kasi alam ng Diyos, yung kinain mo ngayon ay baka hindi pa sapat ipanglaban sa mga dati mong nilalabanan. Kaya ang gusto ng Diyos, araw-araw humihingi ka ng salita na magbabago sa iyo at magpapalakas sa espiritu mo. Huwag yung nakarinig ka lamang ng salita ng 4 na linggo, sinubukan mo na agad sa baklayan. Napunta nga sa baklayan, baka naman At yaw, nalaman mong, hindi pa sapat. Give us this day our daily bread. Pwede yung salitang matanggap mo'y good for the whole life if that word becomes a part of your life. You know what? Give us this day our daily bread. So instead of opening yourself to the bondages of yesterday, open up yourself to the daily bread. Sa halip na buksan mo ang sarili mo sa mga tentasyon ng dati mong bondages, buksan mo ang sarili mo sa salita araw-araw.